natin. So mapagpalang araw mga kabukid, so nandito po tayo ngayon sa isang parte ng Lansonisan po na ito. Dito po sa aming Lansonisan mga kabukid. So ito po ay medyo mataas po itong, so high altitude po itong taniman ng lansones po na ito. So ang tinanim po namin dito ay lansones mga kabukid. So ngayon po ay naggagawa po kami ng kalsada dahil itong kalsada po ito pagka maulan ay hindi po masyadong madaanan. Kaya po naghahanda kami habang tag-araw pa, medyo mainit pa, ay amin nang inaayos dahil ang lalalim ng ano dito mga bukid ng daan. So yan po ay tinatambakan at inaayos po namin to ngayon mga bukid. Mano-mano po namin to inayos. Meron po dito kaninang loader, so inayos po to ng loader kanina. So yan po, pataas po ito. So titingnan natin ng konti sa drone. Hindi po kasi ako masyadong marunong mag-drive ng drone mga bukid, kaya pagpasensyahan nyo na. Yung pag-drive ko po ng drone ay pagiwang-giwang. So ito nga mga bukid, medyo pataas na po yan. Napapansin nyo, masyado na pong pataas yan mga bukid. At itong binabaybay natin dito mga bukid ay pataas na po ito. So, ganun. Kaya kung titingnan naman natin dito banda, mataas po yan mga bukid. Ano? Oh, mataas na po yan. Yung nyug na yan, pababa na po yan. So itong area na ito mga bukid ay pataas na nga po. So medyo burol kasi itong lugar na ito mga bukid. At kapag ganito na nga ang lupa, pula na. Taas na po ang ayon dyan. At pagka maulan naman po ay madulas po dumaan, kaya aming inaayos mga bukid. So nilalagyan namin yung mga malalalim na daan ng buhangin at bato. Yan, tinatambakan namin papunta doon po sa taas. Hinihintay ko kasi ngayon mga kabukid na dumaan yung jeep, kasi titingnan ko kung para makita ninyo kung gaano kataas no. Yung jeep na dumaan dito mga kabukid papunta doon sa taas. Yan na nga, may tao na nga, karyot. Hintay ko may dumaan dito. Idol! Hello! Hello mga idol! Maya, hindi ko makita lang dito. Sayang yung daan. Hindi ko na sila pwede pabalikin dito pag yung manang lugar. Up. Halangan ba to? Mababa eh. Mataas na kasi yun mga tol. Oh. Pababa na po yan. Tanda natin, makikita natin ito. Talagang mahirap ang daan doon ay. Surte naman nila kung ba? Surte nga. Katulad din yung
aram ko dalawa. Yung tao niya. Wala. Kaya na sa atin. Sa atin mo lang naman dahil. Lagi-lagi nag-aayos. Gakarga pa sila? Gakarga pa sila? Hindi, dyan lang. Maatras ako. Ha? I-atras ko lang yan dyan. Yan lang kami. Ah, Ito ang kunin mo. Ang yung motor. dito ka magaganon ay. Yan ang kumin obra eh. Ayun, oh, wala nang pick up. I-atras lang yung pick-up doon. Matik sila. Lagay agad ang bato sa gulungan. Kala mo may racing ay. Kapon ba yados os talaga? Ano bato? Karga kasi ito yung bato. Dami ko yung nilagay ko lang bato. Bigat yan. Bigat yan. Balik. Trabaho nila. Mahirap. Bato. Oh, lalim ito. Asan ang loader nandun? Hindi mamakat ang loader dito. Ay, paano inayos to? Yung kabilang inayos. Ayun ang inayos. So, gato kataas dito mga bukid oh. Ayun yung jeep na nagakot. Tapos dito pa, pataas pa po ito. Dito ko Oh. ano nung ko no. Ngayon mga bukid, itong nadadaanan natin, ito lang po idaan. Itong mga farm na nadadaanan natin ay iba't ibang tao po may-ari niyan. Yung farm po na pupunta natin ay nandun pa nga sa taas ng burol na ito. So medyo napakataas na nga po mga bukid del. Pansin nyo, kita na. Tanaw na yung bundok doon. Yun yung mga bukid na yung ating pinuntahan ditong farm ay yun po ay mga lansones din po, pero ang kanyang variety po ay puro native mga bukid, tsaka may konting rambutan dito mga bukid. So piniprepare kasi namin doon daan dahil may mga konting namunga rin at baka nga po mahirapan kaming magmanik manaog dito sa burol na ito, kaya po aming inayos. So swerte din yung mga mapalad, yung mga ano dito, ibang farmer, daanan yung kanilang farm, nagkaroon ng daan. Ha? Nahintay ka nila. Bakit? Hindi gusto na makita ka na atura. Eh. Kaya. Yeah. Yung drone ko ay palipad ako kanina ng drone. Hindi kinaya, malakas ang hangin sa taas. Taas na kasi ito. Na. Saan mag-ano yun dito? Dito. Dito? Dito. Payangak na siya oh. Payangak yung chariot na yan.
Hal-hal doy. 4x4 yung galalay ay. Ang gulok mo, delikado sa paa mo. Gumulog kayo. Kinukuhaan ka lagi. Ito muna patamaan. Dami-dami yung pala dito, no? Ayan. Ayan pa yan. Percent pa. Oo. Hindi pa nga kasama dito ang pikaw eh. Ayun nga pala. Yun yung mga bukid, no? So sa medyo mataas nga. So lakad pa lang ay pagod na ako mga kabukid. So mapapansin nyo dito may konting santol. Ayan o. Ayan po, may konting santol dito. Yan, mga santol po yan. Mga native at Bangkok. So mga nakatanim po dito ay mga native na lansones mga bukid. So yun po yung suited dito sa lugar na to. Pagod ako, hingal agad ako. So ayan po, bumungad sa atin ay santol agad. Yan, punta doon. At may ilang mga native dito na lansones. So yun po yung may mga bunga mga bukid. Ito. Yan natin ha. So yun nga mga bukid, no, hindi naman po ganoon karami yung tanim namin dito na lansones, pero may mga bunga po kasi. So ito po yung matatagal ng puno ng lansones na halos nasa 20 years na po, no? Hanggang 30 years yung edad ng lansones dito sa taas ng burol na to. Kung mapapansin nyo, itong nasa harap ko, ito po, yan, may konting bunga po yan. Ayan, o. So doon po banda mga kabukid, tulad dito, puro native po ang karimihang tanim dito mga bukid. So pansin nyo, lakad-lakad tayo. So mukhang ano po ito eh, mukhang gubat dahil nga po matatanda na at punong-puno ito ng tanim. So sa motsari na rin tinanim dito. Mayroong mga sweet tamarind, mayroong mga gayaan na native, no. So yan po, yung punong yun, maraming pong bunga. Yung ibang puno naman ay wala. So ito, centuries to, matandang centuries, no? Sa laki niyan halos nasa papalo ng 30 years yung kanyang puno. Yung centuries na to kaya dalandan. Sobrang laki ng mga bukid, sobrang tanda na ito, pero marami bunga. Yan, yung mga pailan-ilang bunga yan. So dito po ang pakay natin ay sa tuktok na ito, nandito po ang mga lansones. So nakikita ko yung mga lansones dito mga bukid ng native ay maraming bunga nga at hindi lang masyadong makita. So nandyan po ang bunga mga bukid ng native na to. So yan po yung binibisita dito namin, no? Yan, no? So hindi ko lang po maabot mga kabukid. So hindi ko lang po maabot mga kabukid yung taas nung bunga dahil mataas po, ayan, ito po yung puno.
So, hindi ko po masyado maabot yung sanga. Gusto kong kainin. So dito po kasi ang naitanim dito ng aking ama ay halos nasa puro native po ang naitanim dito. Meron ding mga punong-puno ng kalakal to, punong-puno ng tanim. So pupansin nyo, punong-puno po ito. Halos marami pong hulip ditong lansones. So puro seedling, yan itinanim. Malalaking puno po ito. Ito, oh, puro may mga bagong tanim po dito ng mga lungkong, duko, tsaka lungkong. May pailan-ilan pong lungkong, hindi pa nga namumunga. Ang halos tinamaan po dito ng bunga ay puro native po. Yan yung matatandang puno na yan, yung malaking punong yan. Native po yan. Halos ilang libong tanim po ito ng native. Yan, ito pa. Ito po mga bukid. Oh. Yan, ito abot na natin to. Sabi tayo po. Oh, ito abot na natin to. Tikman natin. Ito po yung native, no, tinatawag nating native na lansones. So, hindi po to hindi po to kalakihan. May malalaking klase nito pero hindi po ito masyadong lumalaki. Ang matamis na kahit medyo hilaw ay medyo hibal ay longkong. So itong variety po na itong native ay mura-mura lang po ito ang kilo kaysa sa longkong at duko. Kaya po karamihan ang tinatanim ay longkong at duko mga bukid dahil medyo mataas po ang presyo nun kaysa sa ganitong native mga bukid. Dahil halos pinagkaiba po ay halos 100 piso. Kung ito po ay tumitimbang ng kung ang lansones po na native ay pumipresyo ng 60 pesos per kilo farm gate, ang duko at longkong po ay halos nasa 120 hanggang 160 pesos yung farm gate. So kaya po pag itininda na sa mga bangketa, sa mga market ay halos papalo ng 200, 190 hanggang 200 mga bukid. So ito po yung ating pinuntahan dito, itong mga native po dito na halos nasa 1,000 puno po ito, yung native dito sa taas ng bundok na ito mga bukid. So wala pa naman pong 1,000 yung mga namunga, pero kung tatansahin natin halos nasa 200 o 500 puno. So kung mamunga po yun mga kabukid ng nasa mga bukid ng 50 kilos kada puno sa 500 puno ay meron tayong 25,000 kilos ng lansones. Sige nga, computin nga natin. Oh, 50,000, 50 kilos sa 500 puno. So tansahin na po natin na dito po sa 1,000 puno dito sa bundok ay nasa 500 po yung native. So sabihin natin 100 puno yung native times 50. Oh, sabihin na natin pong nasa 100 puno na lang itong namunga dito. So nasa 5,000 kilos po yung maaani nating native dito. Times natin sa 60 pesos. 60 pesos. So nasa 300,000 rin po yung gross sales ng maibebenta natin dito, no? Pinakamababa na po 'yon. Kung makaka 5,000 kilo tayo dito sa taas ng bundok na ito na ang native po na lansones ang ating tanim, magkaroon tayo ng gross sales na 300,000 sa 100 puno sa 50 kilos kada puno mga bukid, no? So 50 kilos times 100 puno na lang. So meron tayong 5,000 kilos. So times natin kung ang farm gate ay 60 pesos or 50 pesos. So meron pa rin tayong 300,000, 250,000 to 300,000 na gross sales dito po sa native, no? How much more kung ito po ay ang tanim natin dito ay longkong at duko. So palibhasa po ay native po ang tinanim namin dito, ay matibay-tibay po ang native, no? Matibay-tibay po ang native dito sa ganitong klase ng high altitude mga bukid, no? Ito po kasi ay medyo burol, medyo bundok na ito. Halos bundok lang ito mga bukid dahil napakataas po nito. Hindi ko lang mapalipad ng maayos yung drone dahil nalobat din po yung camera. So hindi ko po maipalipad pataas. Pero ito po ay mataas na nga. So kung nakikita nyo yung kalsada kanina, so talagang mataas na nga mga bukid. So dito po ay halos native po ang itanim ng aking ama. So halos nasa 20 years to 30 years na po yung mga puno dito.
dahil dinaanan din po ito ng bagyo. At kung napapansin nyo, mayroon tayong mga ibang tanim ditong mga bata pang lansones. So yun po yung yun po yung mga bagong tanim na inuutay-utay. So kasi po dito sa bundok na ito, pag tag-araw ay talaga mahirap po ang tubig. Ay hindi naman po namin ito mapaakyatan ng tubig. So mano-mano po ito, no? Drum lang po ang dinadala namin dito. So kung nakita nyo kanina yung daan, napakahirap po mga kabukid magdala dito ng tubig. Kaya po ang itinanim namin dito ay mga native lang dahil mura po ang seedling niyan. At saka mabuhayin mga kabukid. Yun nga lang medyo tawag dito, medyo mura yung magiging bunga niya kapag dumami masyado yung supply ng native sa Maynila o sa bilihan o sa market mga kabukid. So yun po, yun na lang po ipakikita ko sa inyo. So sa taas po ng lugar na to, tanaw po mga kabukid yung kabilang ibayo at yung kabukiran dun sa baba. So Kung tapahan ni mo kay nabali na ito oh. So daw kang nasa dinosaur era. Ang lalaki ng santol dito. ano? Kita mo yung santol na yun, no? Parang may dinosaur ay. Malaki. Oh. Ang lalaki ng santol dito mga kabukid. Itong mga santol nito ay halos nasa 30 years na. No? May edad na itong santol na ito. Hala mo ay puno na talaga. Ang katawan no? Grabe ang katawan, lalaki. Parang nasa Ahon, diretso mo ng tap. doon ang liko oh. Doon oh. Pag-atras Doon ang pit mo. Bante. Ayan oh. Lalaki ng santol. Lamig dito at